Sa isang tahimik na bayan sa lalawigan ng Quezon, kung saan ang hangin ay may halimuyak ng niyog at alat ng dagat, namuhay ang isang batang ulila na nagngangalang Untong. 14 na taong gulang pa lamang siya, ngunit ang bigat ng buhay ay tila pasan na niya sa kanyang murang balikat. Maaga niyang naulila ang kanyang mga magulang dahil sa isang malubhang sakit na dumaan sa kanilang baryo. Ilang taon na ang nakalipas. Mula noon, siya na lamang ang nagtaguyod sa sarili. Nakatira si Untong sa isang maliit na kubong pawid malapit sa dalampasigan. Ang kubo ay dating pag-aari ng kanyang ama, isang mangingisdang kilala sa baryo bilang masipag ngunit kapuspalad. Ngayong wala na ang kanyang mga magulang, ang kubong iyon na lamang ang kanyang natitirang alaala at kanlungan. Araw-araw, maaga siyang nagigising bago pa sumikat ang araw. Nag-iipon siya ng mga patapong kahoy sa tabing dagat, nangunguha ng kabibe at kung minsay tumutulong sa mga mangingisda kapalit ng kaunting barya o tira-tirang isda. Hindi man marangya ang kanyang buhay, kilala si Untong sa baryo bilang isang batang may mabuting puso. Mahina ang bulsa, pero malinis ang budhi. Madalas sabihin ng matandang si Mang Pilo, ang tinderong madalas mag-abot sa kanya ng libreng lugaw tuwing umaga. Hindi sanay si Untong sa pagrereklamo. Para sa kanya, ang bawat araw na may pagkain at masisilungan ay biyaya na. Isang hapon ng Hunyo, habang papalubog ang araw at kulay kahel ang langit, nagpasya si Untong na maglakad-lakad sa dalampasigan. Katatapos lamang ng malakas na ulan noong nakaraang gabi, kaya inaasahan niyang maraming inanod ang alon. Tahimik ang paligid. Tanging ang hampas ng alon at huni ng mga ibon ang maririnig. Habang naglalakad siya sa buhanginan, may kung anong kumislap sa kanyang paningin. Huminto siya. Sa pagitan ng mga basang damong dagat at kahoy na inanod, may nakita siyang isang lumang bote. Hindi ito karaniwang bote ng soft drinks o alak. Makapal ang salamin nito at tila napakatanda na. Lumapit si Untong at dahan-dahang pinulot ang bote. Napakunot ang kanyang noo. Sa loob ng bote, tila may umiikot na manipis na usok na may bahagyang liwanag. Ikinurap-kurap niya ang kanyang mga mata. Iniisip na baka guni-guni lamang iyon dulot ng pagod at gutom. Baka may kemikal lang ito, bulong niya sa sarili. Pero habang hawak niya ang bote, napansin niyang may nakasuksok na maliit na papel sa loob na halos kumupas na sa katagalan. Hindi niya mabasa ang laman dahil sa kapal ng salamin. Napatingin siya sa paligid. Walang tao. Ang mga mangingisda ay matagal nang nakauwi at ang baryo ay nagsisimula ng maghanda para sa gabi. Dinala ni Untong ang bote pauwi. Sa loob ng kanyang kubo, inilapag niya ito sa luma nilang mesa. Sinindihan niya ang maliit na lamparang degas upang mas maaninag ang laman ng bote. Mas lalo siyang nagtaka. Ang usok sa loob ay tila gumagalaw na parang may buhay. Kinabahan siya, ngunit nanaig ang kanyang likas na pagkamausisa. Maingat niyang hinawakan ang takip ng bote. Mukhang matagal na itong hindi nabubuksan dahil kinailangan pa niyang gumamit ng basahang punit upang magkaroon ng kapit. Subukan ko lang, mahina niyang sabi. Dahan-dahan niyang inikot ang takip. Noong una ay ayaw itong gumalaw. Ngunit sa pangalawang pihit, bigla itong lumuwag. Napatras si Untong ng bahagya. At sa sandaling tuluyang matanggal ang takip, isang manipis na usok ang dahan-dahang lumabas mula sa bote at umikot sa loob ng kanyang kubo. Nanlaki ang mga mata ng bata. Ang usok ay unti-unting nagtipon sa hangin, umiikot na parang sinasayaw ng hangin na wala namang umiihip. Unti-unti, may nabubunganyo. Napakapit si Untong sa gilid ng mesa, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa harap niya, mula sa usok, ay unti-unting lumitaw ang isang maliit na nilalang, kasing laki ng isang sanggol, na may mahabang balbas, matulis na tenga, at kumikislap na mga mata. Isang duwende.
Napaupo si Untong sa sahig sa sobrang gulat. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang sumunod na nangyari. Dahan-dahang yumuko ang duwende sa kanya. At sa mahinang tinig na tila matagal na hindi nakapagsalita, sinabi nito, "Salamat, bata. Sa wakas, ako ay iyong napalaya." Napalunok si Untong. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o makikinig. Hindi agad nakapagsalita si Untong. Nakatitig lamang siya sa maliit na nilalang na nakalutang sa loob ng kanyang kubo. Ang liwanag mula sa lampara ay sumasalamin sa maputlang balat ng duwende at ang mahaba nitong balbas ay marahang gumagalaw na tila hinahaplos ng hangin na wala namang umiihip. Unti-unti, bumilis ang tibok ng puso ng bata. Hindi siya madaling matakot. Marami na siyang pinagdaanan sa murang edad. Ngunit ibang uri ang kaba na nararamdaman niya ngayon. Totoo ang duwende. Hindi ito panaginip. Hindi rin ito guni-guni. Huminga siya ng malalim. Kayo po ba ay duwende?" Nanginginig, ngunit magalang na tanong ni Untong. Bahagyang ngumiti ang maliit na nilalang. "Oo, bata." Mahinahon nitong sagot. "Ako ay mula sa lahi ng mga bantay lupa. Matagal akong nakulong sa buting iyon." Napatingin si Untong sa bote sa mesa. Saka muling bumalik ang kanyang tingin sa duwende. "Paano po kayo nakulong doon?" Tanong niya. Ngayon ay mas nangingibabaw na ang kuryosidad kaysa takot. Sandaling natahimik ang duwende. Ang kanyang mga mata ay tila napuno ng bigat ng nakaraan. "Iyan ay mahabang kwento," sabi nito. "Ngunit karapat dapat kang makaalam, sapagkat ikaw ang nagpalaya sa akin." Dahan-dahang lumutang ang duwende pababa at marahang dumapo sa ibabaw ng mesa. Sa unang pagkakataon, napansin ni Untong na kahit maliit ang nilalang, may kakaibang dignidad ito. Parang isang matandang pinuno na maraming pinagdaanan. Noong unang panahon, simula ng duwende, ako ay isa sa mga tagapangalaga ng mga nakatagong yaman sa kabundukan ng Quezon. Hindi ako masama, ngunit may mga taong sakim na nagtangkang hulihin ako upang pilitin akong ibunyag ang mga lihim ng aming lahi. Nanlaki ang mga mata ni Untong. "Ibig sabihin, may mga taong nakahuli sa inyo?" Tumango ang duwende. "Isang mangkukulam na gahaman," mariin nitong sabi. "Ginamit niya ang isang sinaunang orasyon upang ako'y itali sa boteng iyon. Balak niya akong pilitin na maglabas ng kayamanan. Ngunit bago pa niya magawa iyon, siya'y namatay sa sarili niyang kasakiman." Natahimik ang kubo. Tanging ang mahinang lagitik ng lampara ang maririnig. "Simula noon," patuloy ng duwende, "inaanod ako ng dagat sa loob ng maraming taon. Naghihintay ng isang pusong malinis na magpapalaya sa akin." Dahan-dahang napalunok si Untong. "Pusong malinis?" Tumingin sa kanya ang duwende. Diretso, matalim, ngunit may init. "Oo, bata. Hindi lahat ay kayang magbukas ng boteng iyon. Marami ang nakapulot niyan sa paglipas ng panahon. Ngunit ikaw ang unang nagtagumpay." Napakunot ang noo ni Untong. "Ako po, pero wala naman po akong ginawa." Bahagyang ngumiti ang duwende. "May ginawa ka," sabi nito. "Binuksan mo ang bote nang walang halong kasakiman." Napayuko si Untong, bahagyang napahiya. Ang totoo, akala niya noon ay baka may lamang mapapakinabangan ng bote. Pero hindi niya inisip na may makukulong na nilalang sa loob. Tahimik silang nagkatitigan. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita muli ang duwende. "Ako ay may utang na loob sa iyo, Untong." Napatingala ang bata. Hindi niya matandaan kung kailan huling may nagsabi sa kanya ng ganoong mga salita. "Mula ngayon," pagpapatuloy ng duwende, "hindi ka na mag-iisa." Napakunot ang noo ni Untong. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Ang mga mata ng duwende ay bahagyang kumislap. "Panahon na upang masuklian ang kabutihan mo." Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Untong.
na ang simpleng araw na iyon sa tabing dagat ang tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Matagal na hindi nakapagsalita si Untong. Ang mga salita ng duwende ay patuloy na umuukil-kil sa kanyang isip. Hindi ka na mag-iisa. Para sa isang batang lumaki sa katahimikan at sariling sikap, ang pangakong iyon ay tila napakalaki. Hindi ko po kailangan ng kapalit, mahina ngunit taos-pusong sabi ni Untong. Nabuksan ko lang naman po ang bote. Bahagyang napaangat ang kilay ng duwende. Mas lalo itong napangiti, isang ngiting may halong paghanga. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang nakapagpalaya sa akin, sagot nito. Ang tunay na kabutihan ay iyong ginagawa kahit walang hinihintay na kapalit. Napatungo si Untong, bahagyang nahiya. Sanay siyang magtiis. Hindi sanay tumanggap ng papuri. Lumutang ang duwende at umikot ng marahan sa loob ng kubo. Tila sinusuri ang kalagayan ng bata. Napansin nito ang butas-butas na banig, ang halos maubos na bigas sa sulok, at ang lumang lambat na ilang beses ng tinagpi. Huminto ito at muling tumingin kay Untong. Matagal ka nang nahihirapan, marahang sabi ng duwende. Hindi agad sumagot ang bata. Sanay na siyang itago ang kanyang hirap. Okay lang po ako, sagot niya sa huli. May nakakain pa naman po ako araw-araw. Tahimik na nagmasid ang duwende. Hindi nito kinagat ang sinabi ng bata sapagkat ramdam nito ang katotohanan. Untong, malumanay nitong sabi, ang ganting pala ay hindi laging kayamanan. Minsan, ito ay gabay. Bahagyang napakunot ang noo ng bata. Gabay po? Tumango ang duwende. Pagkatapos, dahan-dahan nitong itinaas ang maliit nitong kamay. Sandaling umikot ang hangin sa loob ng kubo at sa ibabaw ng lumang mesa. Biglang may lumitaw. Napaatras si Untong sa gulat. Isang maliit na supot na yari sa telang kulay kayumanggi ang nakapatong ngayon sa mesa na kanina ay wala roon. Dahan-dahang lumapit ang bata. Buksan mo, sabi ng duwende. Maingat na inabot ni Untong ang supot. Ramdam niyang may laman ito, mabigat kaysa inaasahan niya. Unti-unti niya itong binuksan. At nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng supot ay may ilang pirasong lumang barya na kulay pilak at ginto. Hindi mukhang pangkaraniwan. Mabilis niyang ibinalik ang tingin sa duwende. Po, para po saan ito? Hindi yan para sa luho, paliwanag ang duwende. Yan ay panimula lamang. Gamitin mo ng tama. Napalunok si Untong. Hindi pa siya kailanman nakahawak ng ganoong karaming halaga, kahit mukhang kakaunti lamang ito. Pero, paano kung maubos po ito? Nag-aalalang tanong niya. Bahagyang ngumiti ang duwende. Kung ang puso mo ay mananatiling malinis, sabi nito, hindi ka mauubusan ng biyaya. Tahimik na napaupo si Untong. Hindi pa rin lubos na maunawaan ng kanyang murang isip ang nangyayari. Ngunit may kakaibang init siyang nararamdaman sa dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naranasan. Pag-asa. Makalipas ang ilang sandali, muling nagsalita ang duwende. Ngunit makinig kang mabuti, Untong. Naging mas seryoso ang tinig nito. Ang biyayang dumarating ay sinusubok din. Napatingin ang bata. Ano pong ibig ninyong sabihin? Bahagyang dumilim ang ekspresyon ng duwende. Hindi lahat ng makakapansin sa pagbabago ng buhay mo ay matutuwa. Napakunot ang noo ni Untong. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ang duwende, may bahagyang kaba na sumilip sa kanyang dibdib. Hindi pa niya alam na ang simpleng supot na hawak niya ngayon ang magsisimula ng mga pagsubok na hindi niya inaasahan. Kinabukasan, mas maaga kaysa dati nagising si Untong. Hindi niya agad nakalimutan ang mga nangyari noong gabi. Ang duwende
ang mahiwagang bote at ang supot ng mga lumang barya na ngayon ay maingat niyang itinago sa ilalim ng kanyang banig. Saglit siyang naupo sa gilid ng kanyang higaan, tahimik na nag-iisip. Panaginip ba yon? Ngunit nang silipin niya ang ilalim ng banig at muling mahawakan ang supot, napatunayan niyang totoo ang lahat. Tahimik siyang bumuntong hininga. Hindi siya sakim, ngunit alam niyang ito na marahil ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Hindi para yumaman agad, kundi para kahit paano ay gumaan ang kanyang buhay. Matapos maghilamos sa tapayan sa labas, nagpasya si Untong na pumunta sa baryo. Maingat niyang isinilid ang ilang pirasong barya sa kanyang bulsa, habang ang natitira ay iniwan niyang nakatago sa kubo. Habang naglalakad siya sa makitid na daan patungo sa maliit na palengke ng kanilang bayan sa Quezon, ramdam niya ang kakaibang kaba. Hindi siya sanay na may hawak na pera. Sa loob ng maraming taon, puro hingi ng tulong at maliit na kita lamang ang kanyang kinagisnan. Pagdating niya sa tindahan ni Mang Pilo, agad siyang napansin ng matanda. "Oy, Untong, maaga ka ngayon ah." Bati nito habang nagsasalin ng mainit na lugaw sa mangkok. Ngumiti ang bata. "Opo, Mang Pilo." Ilang sandali siyang nag-alinlangan, saka marahang nagsalita. "Mang Pilo, magkano po ba ang 1 kilong bigas?" Napahinto ang matanda at napatingin sa kanya. Bihira siyang makarinig ng ganitong tanong mula kay Untong. "Bakit, iho?" Usisa nito, hindi pa ibinibigay ang sagot. Bahagyang kinabahan ng bata, ngunit naglakas loob siyang ilabas ang 2 lumang baryang pilak. "Bibili po sana ako." Sandaling natahimik si Mang Pilo. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga barya at sinuri ang mga ito. Kumunot ang kanyang noo. "Ibang klase ang baryang ito ha?" Bulong niya. "Saan mo nakuha?" Napakagatlabi si Untong. Naalala niya ang babala ng duwende. Hindi lahat ay matutuwa. "May nakita lang po ako. Lumang baon ng tatay ko." Maingat niyang sagot. Matagal siyang tinitigan ni Mang Pilo, ngunit sa huli ay tumango rin ito. "Sige iho, sapat na ito para sa bigas. At heto, dagdagan ko na rin ng kaunting tuyo." Nanlaki ang mga mata ni Untong. "Talaga po?" Ngumiti ang matanda. "Minsan lang kita makitang may pambili. Sulitin mo na." Hindi napigilan ni Untong ang mapangiti ng maluwag. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, umuwi siyang may dalang sapat na pagkain. Hindi tira, hindi limos. Pagbalik niya sa kanyang kubo, agad siyang nagsaing. Habang hinihintay maluto ang kanin, napansin niyang tahimik ang paligid. "Kaibigan?" Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Akala niya'y nawala na ang duwende. Ngunit maya-maya, may mahinang liwanag na muling umikot sa loob ng kubo. Unti-unting nagpakita ang maliit na nilalang sa ibabaw ng mesa. "Nakita ko ang ginawa mo," sabi ng duwende. Napangiti si Untong. "Binili ko lang po ang kailangan." Tumango ang duwende, halatang nasiyahan. "Magandang simula." Ngunit bago pa makapagsalita muli ang bata, may biglang kumatok sa labas ng kubo. Malakas. Sunod-sunod. Nanlaki ang mga mata ni Untong. Hindi karaniwan na may bumibisita sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. At nang bahagya niya itong buksan, bumungad sa kanya ang seryosong mukha ng isang lalaking hindi niya madalas makita sa kanilang baryo. Nakatingin ito ng matalim. "At ikaw pala si Untong," sabi ng lalaki. Biglang kumabog ang dibdib ng bata. Hindi pa niya alam na nagsisimula na ang unang tunay na pagsubok sa biyayang kanyang natanggap. Hindi agad nakapagsalita si Untong. Nakatayo siya sa may pintuan ng kanyang kubo habang ang lalaking nasa harapan niya ay patuloy na nakatitig, parang may hinahanap sa kanyang mukha. Matangkad ang lalaki, maitim ang balat sa tindi ng araw at may matalim na mga mata na tila sanay magbantay.
Nakasuot ito ng kupas na polo at may dalang lumang sombrero sa kamay. Po, sino po kayo? Maingat na tanong ni Untong. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip ay sumilip ito sa loob ng kubo, tila sinusuri ang paligid. Narinig ko, mabagal nitong sabi. Nabigla kang nagkaroon ng pera. Bahagyang nanlamig ang batok ni Untong. Naalala niya ang babala ng duwende. Hindi lahat ay matutuwa. Kaunti lang po iyon, sagot niya. Pilit na pinananatiling mahinahon ang tinig. Pambili lang ng pagkain. Humakbang papasok ang lalaki kahit hindi pa iniimbitahan. Napaatras si Untong. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang biglang naglaho ang duwende. Tila nagkubli. Tahimik na umupo ang bisita sa lumang bangkito. Ako si Lamberto. Pakilala nito. Tagapamahala ako ng ilang lupain dito sa baryo. Doon lamang napagtanto ni Untong kung bakit pamilyar ang mukha nito. Si Lamberto ang katiwala ng mayamang Don Silvestre, ang pinakamayamang may-ari ng niyugan sa kanilang lugar. Pasensya na po kung hindi ko kayo nakilala agad, magalang nasabi ni Untong. Hindi ngumiti si Lamberto. Saan mo nakuha ang mga bariyang ginamit mo kay Mang Pilo? Diretsahan ang tanong. Walang paligoy. Napakagatlabi ang bata. Saglit siyang nag-isip. Lumang gamit lang po ng tatay ko. Ulit niyang sagot. Matagal na tinitigan ni Lamberto ang mukha ni Untong. Parang sinusukat kung nagsisinungaling ba ito. Tahimik ang kubo. Mabigat ang hangin. Sa wakas, tumayo ang lalaki. Mag-ingat ka, iho, sabi nito sa mababang tinig. May mga bagay na hindi dapat pinakikialaman ng mga batang katulad mo. Napalunok si Untong. Hindi niya maintindihan kung babala ba iyon o pananakot. Naglakad palabas si Lamberto, ngunit bago tuluyang umalis, muli itong lumingon. Kung may nakita ka mang kakaiba, dagdag nito, mas mabuting ipagbigay alam mo agad sa nakatatanda. Pagkatapos noon ay tuluyan na itong naglakad palayo. Matagal na nakatayo si Untong sa may pintuan. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Hanggang sa muling lumitaw ang duwende sa ibabaw ng mesa. Mas seryoso ang mukha nito ngayon. Sinabi ko sa'yo, mahina ngunit matalim nitong sabi. Nagsisimula na silang makapansin. Napaupo si Untong. Masama po ba siya? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang duwende. Hindi pa natin tiyak, sabi nito sa huli. Ngunit ang taong masyadong mausisa ay madalas may lihim na pakay. Tahimik ang bata. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ang biyaya sa kanyang buhay, naramdaman niyang may kapalit pala ang bawat himala. At sa labas ng kanyang kubo, habang papalayo si Lamberto, may kakaibang ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Hindi mapakali si Untong ng gabing iyon. Matapos umalis si Lamberto, tila may naiwan na mabigat na hangin sa loob ng kanyang maliit na kubo. Kahit mahina ang ihip ng hangin mula sa dagat, pakiramdam niya ay masikip ang paligid. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ng mesa habang ang duwende ay nakalutang sa ibabaw nito. Kapwa sila malalim ang iniisip. Mukhang hindi siya basta-basta, mahinang sabi ni Untong. Tumango ang duwende. Sanay akong makaramdam ng intensyon ng tao, tugon nito. At ang lalaking iyon, hindi lamang siya nagtataka, may hinahanap siya. Napabuntong hininga ang bata. Pero wala naman po akong ginagawang masama. Alam ko, sagot ng duwende. Ngunit sa mundong ito, Untong, may mga taong kahit wala kang ginagawang mali, ay gagawa ng paraan para pagdudahan ka. Natahimik ang bata. Unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng bagong responsibilidad na dumating sa kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo siya at sinilip ang maliit na bintana ng kubo. Sa labas ay tahimik ang baryo. May ilang ilaw lamang mula sa malalayong bahay at ang mahinang tunog ng alon sa dalampasigan. Kaibigan,
Mahina niyang sabi sa duwende, "Ano po ba ang dapat kong gawin?" Sandaling nag-isip ang maliit na nilalang. "Una," sagot nito, "ipagpatuloy mo ang dati mong buhay. Huwag kang magpapakita ng biglang pagbabago." Tumango si Untong. "Ikaw ay kilala sa baryo bilang masipag at payak," dagdag ng duwende. "Panatilihin mo yon." Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos ay lumapit ang duwende kay Untong at bahagyang bumaba ang tinig nito. "Ngunit may isa pa akong ibibigay sa iyo." Napatingin ang bata. Muling itinaas ng duwende ang maliit nitong kamay. Isang munting liwanag ang namuo sa hangin. Mas maliit kaysa dati, ngunit mas malinaw ang kislap. Unti-unti itong bumuo ng isang bagay. Isang manipis na pisi na may nakasabit na maliit na anting-anting na kulay tanso. Napasinghap si Untong. "Ano po ito?" "Isuot mo," sabi ng duwende. "Hindi ito para sa yaman, kundi para sa proteksyon." Maingat na kinuha ni Untong ang anting-anting. Magaan ito, ngunit may kakaibang init na agad niyang naramdaman sa kanyang palad. "Proteksyon laban saan po?" Tumingin ang duwende sa pintuan. Parang may iniisip na mas malalim. "Sa mga taong may masamang balak," sagot nito. "At sa mga bagay na hindi mo pa nakikita." Bahagyang kinabahan si Untong, ngunit isinabit niya ang anting-anting sa kanyang leeg. Sa sandaling sumayad ito sa kanyang balat, nakaramdam siya ng banayad na init na kumalat sa kanyang dibdib. Hindi mainit, hindi rin malamig, kundi parang panatag. Mararamdaman mo kung may panganib na malapit, paliwanag ng duwende. Makinig ka lamang sa kutob mo. Tumango si Untong. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli, may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa labas ng kubo. Pareho silang natigilan. Dahan-dahang napalingon ang duwende sa pintuan. Ang mga mata nito ay biglang tumalim. "Untong," mahina nitong sabi. Napahawak ang bata sa anting-anting sa kanyang leeg. "Ano po?" Hindi na niya natapos ang tanong. Dahil sa siwang ng dingding ng kubo, may aninong dumaan. May nagmamasid sa labas. At sa unang pagkakataon, malakas na kumabog ang anting-anting sa dibdib ni Untong. Nanigas si Untong. Ang mahinang tibok ng anting-anting sa kanyang dibdib ay unti-unting lumalakas, parang may sariling buhay na nagbababala sa kanya. Hindi siya nagkamali. May tao sa labas. Tahimik na lumutang ang duwende at bahagyang lumapit sa bintana, ngunit nanatili itong nakatago sa dilim upang hindi mahalata. "Huwag kang gagalaw muna," mahina nitong bilin. Napalunok si Untong. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa pinto, pilit pinapakalma ang sarili. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, naglakas loob siyang magsalita. "Sino po yan?" tawag niya. Walang sumagot. Tanging ang mahinang ihip ng hangin at alon sa malayo ang narinig. Mas lalo siyang kinabahan. Muling kumabog ang anting-anting, mas malakas kaysa kanina. Bigla, may marahang yabag na papalayo. May tumatakbo. Agad na binuksan ni Untong ang pinto at sumilip sa labas. Ngunit huli na. Walang tao sa paligid. Tanging ang bakas ng yapak sa basang lupa ang natira, papunta sa direksyon ng baryo. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at bumalik sa loob. May nagmamasid nga. Bulong niya. Tumango ang duwende. Seryoso ang muka. At hindi iyon nagkataon lamang. Naupo si Untong sa gilid ng mesa. Hawak ang kanyang anting-anting. "Sa tingin niyo po, si Lamberto iyon?" Sandaling nag-isip ang duwende. "Posible," sagot nito. "O maaaring inutusan siya ng iba." Napakunot ang noo ng bata. "Iba?" Dahan-dahang lumutang ang duwende pababa at tumapat sa kanya. "Untong," mariin nitong sabi, "ang mundong ginagalawan ko ay hindi lang tungkol sa kabutihan,
may mga taong handang gumawa ng masama para lamang sa kapangyarihan at yaman. Natahimik ang bata. Unti-unti niyang nauunawaan ang lalim ng sitwasyon. Kung ganun po, ano ang gagawin natin? Bahagyang ngumiti ang duwende, ngunit may halong babala. Magiging matatag ka, sagot nito, at matututo kang mag-ingat. Pagkatapos ay lumapit ito sa mesa at marahang itinuro ang supot ng mga lumang barya na nakatago sa sulok. Mula ngayon, dagdag nito, huwag mong ilalabas ang mga baryang iyon kung hindi kinakailangan. Tumango si Untong. Bukod doon, patuloy ng duwende, may isa ka pang dapat tandaan. Napatingin ang bata. Ang tunay na pagsubok, sabi ng duwende, ay hindi kung paano ka yayaman, kundi kung paano ka mananatiling mabuti habang nagbabago ang buhay mo. Tahimik na napayuko si Untong. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Sa labas ng kubo, unti-unting lumalim ang gabi. Ngunit sa di kalayuan, sa may gilid ng daan patungo sa niyugan ni Don Silvestre, may isang lalaking nakatayo sa dilim. Si Lamberto. At sa kanyang kamay, may hawak siyang kapirasong papel na may guhit ng isang lumang bote. Mahina siyang napangiti. Hindi ako nagkakamali, bulong niya sa sarili. Madaling araw pa lamang ay gising na si Untong. Hindi na siya nakatulog nang mahimbing matapos ang nangyari kagabi. Ang bawat kaluskos ng dahon at hampas ng hangin ay tila nagpapabalik sa kaba sa kanyang dibdib. Tahimik niyang hinawakan ang anting-anting sa kanyang leeg. Mahina itong mainit, parang nagpapaalala na kailangan niyang maging maingat. Sa ibabaw ng mesa, nakaupo ang duwende, tahimik na nagmamasid sa kanya. Magpakatatag ka ngayon, sabi nito. May pakiramdam akong hindi pa tapos ang pag-uusisa ng lalaking iyon. Tumango si Untong. Gaya ng bilin, pinilit niyang maging normal ang kilos. Nagayos siya ng lambat at nagpasiyang tumulong muna sa dalampasigan tulad ng dati. Ayaw niyang magmukhang may itinatago. Habang naglalakad siya papunta sa baybayin, napansin niyang tila may ilang taga-baryo ang napapatingin sa kanya, hindi tulad ng dati. May bulong-bulungan. May mga matang sumusukat. Hindi niya iyon pinansin. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang mabilis kumalat ang balita. Pagdating niya sa dalampasigan, sinalubong siya ni Mang Pilo na may dalang bayong. "Oy, Untong!" Pati ng matanda. "Mukhang maaga ka ulit." "Opo," magalang niyang tugon. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng matagal, may dumating. Isang pamilyar na boses ang sumingit. Masipag talaga ang batang ito. Nanigas si Untong. Dahan-dahan siyang napalingon. Si Lamberto. Nakatayo ito ilang hakbang ang layo, may bahagyang ngiti ngunit malamig ang mga mata. Napakamot si Mang Pilo sa ulo. "Oy Lamberto, napadaan ka?" "May tinitingnan lang," sagot ng lalaki, ngunit ang tingin nito ay diretsong nakatutok kay Untong. Lumapit ito ng ilang hakbang. "Iho," sabi nito sa tila magiliw na tinig, "narinig kong marunong ka raw maghanap ng mga inanod ng dagat." Napakagatlabi si Untong. "Paminsan-minsan lang po." Tumango si Lamberto, parang may kinukumpirma sa isip. "Kung ganon," sabi nito, "baka gusto mong tumulong sa niyugan ni Don Silvestre. May maliit na bayad." Nagulat si Untong. Hindi karaniwan na alukin siya ng ganoong trabaho. Mula sa gilid ng kanyang paningin, tila may mahinang kislap na lumitaw. Ang duwende, nakatago sa likod ng isang bangka, ay bahagyang umiling. Babala. Nag-isip si Untong ng mabilis. "Salamat po," maingat niyang sagot. "Pero may inaasikaso po kasi ako sa kubo namin." Saglit na tumahimik si Lamberto. Ang ngiti nito ay hindi na umabot sa mga mata. "Sayang," mabagal nitong sabi. "Magandang oportunidad pa naman iyon." Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad palayo, ngunit ramdam ni Untong na hindi pa tapos ang usapan.
Nang makalayo ang lalaki, agad lumapit ang duwende sa kanya. Magaling, bulong nito. Sinusubukan kanya. Bakit po niya ako inaalok? Tanong ni Untong, kinakabahan. Seryoso ang muka ng duwende. Dahil naghihinala na siya, sagot nito, at gusto kanyang mapalapit para mabantayan. Napalunok ang bata. Sa unang pagkakataon, talagang naramdaman ni Untong na may taong nagbabalak laban sa kanya. At sa kabilang dako ng baryo, habang naglalakad si Lamberto pabalik sa malaking bahay ni Don Silvestre, mahigpit niyang hinawakan ang papel na may guhit na pote. Malapit nakitang matuklasan bata, mahina niyang bulong. Hindi na mapakali si Untong sa mga sumunod na araw. Pinilit niyang magpatuloy sa dati niyang gawain, pangunguha ng kabibe, pagtulong sa mga mangingisda at simpleng pamumuhay sa kanyang kubo. Ngunit kahit anong pilit niya, ramdam niyang may nagbago na sa paligid. Mas maraming matang nakatingin, mas maraming bulungan, at ang anting-anting sa kanyang leeg ay paminsan-minsang umiinit kahit wala siyang nakikitang dahilan. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa tabing dagat na may dalang kaunting kahoy na panggatong, napansin niyang may kakaibang katahimikan sa daraanan niyang makitid na landas. Walang batang naglalaro. Walang nag-uusap sa malapit na mga bahay. Tila may naghihintay. Mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting. Bigla itong uminit. Malakas. Napahinto si Untong. Kaibigan, mahina niyang bulong. Sa gilid ng kanyang paningin, lumitaw ang duwende, bahagyang nakatago sa likod ng isang puno. May mali, sabi nito. Hindi pa man natatapos ang babala. May tatlong lalaking biglang lumabas mula sa magkabilang gilid ng landas. Nanlamig ang dugo ni Untong. Hindi niya kilala ang mga ito, ngunit halatang hindi maganda ang pakay. Pawang malalaki ang pangangatawan at may matitigas na tingin. Sandali lang, iho, sabi ng isa. Pilit na magaan ang tono, ngunit may halong pananakot. Napatras si Untong ng isang hakbang. Ano po ang kailangan ninyo? Nagkatinginan ng tatlo, saka ngumisi ang nasa gitna. May hinahanap lang kami, sabi nito. Lumang bote, baka may napulot ka. Kumirot ang dibdib ni Untong. Hindi na ito basta hinala. May nagsabi na sa kanila. Mula sa likod ng puno, napansin niyang biglang sumeryoso ang duwende. Mahina itong umiling. Huwag. Huminga ng malalim si Untong. Wala po akong alam, matatag niyang sagot. Saglit na tumahimik ang tatlo. Pagkatapos, biglang humakbang pasulong ang isa at hinawakan ang balikat ni Untong. Sigurado ka ba, bata? Sa sandaling iyon, biglang nagliyab sa init ang anting-anting sa kanyang dibdib. Napasinghap si Untong. At bago pa makapagsalita ang lalaki, parang may hindi nakikitang puwersa biglang nagtulak sa kamay nito palayo. Napaatras ang lalaki. Anong... Napatingin silang tatlo sa isa't isa, naguguluhan. Samantala, nakatayo si Untong, nanlalaki ang mga mata. Hindi niya inaasahan iyon. Mula sa likod, marahang nagsalita ang duwende, halos pabulong lamang. Tumakbo ka, ngayon na. Hindi na nag-isip si Untong. Mabilis siyang kumaripas ng takbo palayo sa tatlong lalaki. Narinig niya ang sigaw ng mga ito sa likuran. Ngunit mas mabilis ang kanyang mga paa. Parang may lakas na gumagabay sa kanya. Hanggang sa marating niya ang ligtas na daan patungo sa kanyang kubo. Hingal na hingal siyang napahinto. Unti-unting lumitaw ang duwende sa kanyang tabi. Sinabi ko sa'yo, mahina nitong sabi. Nagsimula na ang tunay na pagsubok. Napalunok si Untong. Ngayon ay sigurado na siya. Hindi na siya basta batang ulila lamang. May mga taong handang habulin siya. Dahil sa lihim na hindi niya hiniling. Gabi na nang tuluyang kumalma ang paghinga ni Untong. Naupo siya sa sahig ng kanyang kubo, pawis na pawis, at pagod sa nangyaring pagtakas.
Ang kanyang dibdib ay mabilis pa ring umaangat bumaba, habang mahigpit niyang hawak ang anting-anting sa kanyang leeg. Sa harap niya, tahimik na nakalutang ang duwende. Pareho silang alam, hindi na maibabalik sa dati ang lahat. Hinabol ka nila dahil sa akin, marahang sabi ng duwende. Mabilis na umiling si Untong. Hindi po, sagot niya. Ako ang nagbukas ng bote, pinili ko iyon. Sandaling natahimik ang maliit na nilalang. Sa unang pagkakataon, may bahid ng paghanga ang mga mata nito. Matapang ka, Untong, sabi nito. Mas matapang kaysa inaakala mo. Napayok ang bata. Hindi niya naramdaman ang tapang, kundi kaba. Ngunit sa kabila ng takot, may kung anong unti-unting tumitibay sa loob niya. Isang pasya. Kaibigan, mahina niyang sabi. Kung patuloy nila akong hahanapin, ano po ang dapat kong gawin? Bahagyang lumiwanag ang anyo ng duwende. Panahon na, tugon nito, na matuto kang tumayo hindi lang bilang batang ulila, kundi bilang taong kayang mag-ingat sa biyayang hawak niya. Unti-unting lumapit ang duwende at tumapat sa kanya. Untong, dagdag nito, ang kayamanang ibinibigay ko ay hindi lamang ginto o barya. Bibigyan kita ng pagkakataong magbago ang iyong kapalaran, ngunit kailangan mong manatiling mabuti. Tumango ang bata, seryoso ang muka. Pangako po. Sandaling tumahimik ang kubo. Pagkatapos, muling itinaas ng duwende ang kanyang maliit na kamay. Isang mas maliwanag na liwanag ang namuo sa hangin, mas malinaw kaysa mga nauna. Unti-unti itong bumuo ng isang maliit na sisidlang kahoy. Maingat itong bumaba sa ibabaw ng mesa. Napatingin si Untong. Ano po ito? Buksan mo bukas ng umaga, sabi ng duwende, at sundin mo ang laman. Napakunot ang noo ng bata, ngunit tumango siya. Maingat niyang inilapit ang sisidlan at itinabi sa kanyang higaan. Sa labas ng kubo, unti-unting lumalim ang gabi. Ngunit sa malayong bahagi ng baryo, sa loob ng malaking bahay ni Don Silvestre, nakatayo si Lamberto sa harap ng kanyang amo. Sigurado ka? Malamig na tanong ng matandang Don. Tumango si Lamberto. Siya ang nakapulot ng bote. Dahan-dahang napangiti ang matandang mayaman. Isang ngiting puno ng kasakiman. Kung ganon, sabi nito, oras na para kunin natin ang dapat ay sa atin. Sa gabing iyon, habang tahimik na natutulog si Untong sa kanyang kubo, hindi niya alam na mas malaki pang unos ang paparating sa kanyang buhay. At ang sisidlang kahoy na nasa tabi ng kanyang higaan, ang siyang magbubukas ng panibagong yugto ng kanyang kapalaran. Maagang nagising si Untong kinabukasan. Hindi niya alam kung dala ba iyon ng kaba o pananabik, ngunit agad niyang naalala ang bilin ng duwende. Sa tabi ng kanyang higaan ay naroon pa rin ang maliit na sisidlang kahoy na ibinigay nito kagabi. Tahimik ang umaga sa labas. May mahinang huni ng ibon at ang amoy ng dagat na pumapasok sa siwang ng kanyang kubo. Dahan-dahan siyang umupo. Mahigpit niyang hinawakan ang sisidlan. Maya-maya, lumitaw ang duwende sa ibabaw ng mesa, tila matagal nang naghihintay. Handa ka na ba? Tanong nito. Tumango si Untong kahit may bahagyang kaba sa dibdib. Maingat niyang binuksan ang takip. Sa loob ay wala siyang nakitang ginto o barya, kundi isang maliit na butil. Mukha itong buto ng halaman, kulay gintong mapusyaw at may bahagyang kislap kapag natatamaan ng liwanag. Napakunot ang noo ni Untong. Ito po, binhi ng pagbabago, sagot ng duwende. Mas lalo siyang nagtaka. Ano po ang gagawin ko rito? Lumapit ang duwende at marahang nagsalita. Itanim mo iyan sa likod ng kubo mo. Alagaan mo. At huwag na huwag mong pababayaan. Tahimik na pinagmasdan ni Untong ang butil sa kanyang palad. Iyan po ba ang gantimpala?
Bahagyang ngumiti ang duwende. Hindi lahat ng biyaya ay agad nakikita ang halaga. Natahimik ang bata. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango siya. Opo, susubukan ko. Hindi nagtagal, lumabas si Untong at pumunta sa likod ng kanyang kubo. Isang maliit na piraso ng lupang dati tinatamnan ng kanyang ama ng kamote. Gamit ang lumang kahoy na patpat, naghukay siya ng maliit na butas sa lupa. Maingat niyang inilagay ang butil. Tinabunan. Tiniligan gamit ang natitirang tubig sa tapayan. Pagkatapos ay tumayo siya at minasdan ng simpleng lupa. Walang kakaiba. Walang himala. Ngunit may kung anong tahimik na pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Habang abala si Untong sa kabilang dako ng baryo, sa loob ng malaking bahay ni Don Silvestre, ay may nagaganap na usapan. Bata lang siya, sabi ng matandang Don habang dahan-dahang umiinom ng kape. Hindi niya kayang itago ang lihim na iyon ng matagal. Nakatayo sa harap niya si Lamberto. Sinubukan na namin siyang takutin, sagot nito. Pero may kung anong pumoprotekta sa kanya. Bahagyang napakiling ang Don. Mas lalo tuloy akong interesado, malamig nitong sabi. Lumapit ito sa bintana at tumingin sa malayo, sa direksyon ng kubo ni Untong. Bantayan ninyo siya, utos nito. At kapag natiyak na natin ang lihim, sandali itong tumigil. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa kasakiman. Kukunin natin ang lahat. Samantala, walang kamalay-malay si Untong sa lumalalim na balak laban sa kanya. Sa likod ng kanyang kubo, ang lupang kanyang tinamnan ay nanatiling tahimik. Ngunit sa ilalim ng lupa, may munting liwanag na dahan-dahang nagsimulang kumislap. 3 araw ang lumipas. Sa bawat umaga, unang ginagawa ni Untong ang pagdidilig sa lupang tinamnan niya ng mahiwagang binhi. Kahit wala pa siyang nakikitang kakaiba noong una, hindi siya nawalan ng tiyaga. Ganito siya pinalaki ng kanyang ama noon. Ang halaman ay parang buhay. Kailangang alagaan kahit hindi pa agad nakikita ang bunga. Sa ika-4 na umaga, habang hawak niya ang maliit na tabo ng tubig, napahinto si Untong. May napansin siya. Mula sa lupa, may umusbong na munting usbong na kulay mapusyaw na berde, ngunit may kakaibang kislap na tila may bahid ng ginto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kaibigan, agad niyang tawag. Mabilis na lumitaw ang duwende sa tabi ng halaman. Tiningnan nito ang usbong at marahang tumango. Mabilis itong tumutugon sa pag-aalaga mo, sabi nito. Dahan-dahang lumuhod si Untong at pinagmasdan ang munting halaman. Ito po ba ay normal lang na halaman? Bahagyang ngumiti ang duwende. Hindi, sagot nito. Ito ay halamang biyaya. Lumalago lamang ito sa kamay ng taong may malinis na hangarin. Napatitig si Untong sa usbong. May kung anong init na kumalat sa kanyang dibdib, hindi yabang, kundi pag-asa. Kapag lumaki po ito, ano ang mangyayari? Tanong niya. Malalaman mo sa tamang panahon, sagot ng duwende. Ang mahalaga ngayon ay patuloy mo itong alagaan. Tumango ang bata. At mula noon, mas lalo niyang pinagtuunan ng pansin ang maliit na tanim. Ngunit habang lumalaki ang halaman, lumalala rin ang mga matang nagmamasid. Isang hapon, habang nag-iigib si Untong sa poso ng baryo, napansin niyang may 2 lalaki na pabulong na nag-uusap habang palihim siyang tinitingnan. Hindi niya sila kilala. Ngunit ramdam niyang hindi iyon basta usisero lamang. Pag-uwi niya sa kubo, agad niyang sinabi sa duwende ang kanyang napansin. Mas bumibilis ang kilos nila, seryosong sabi ng duwende. Naaamoy ng kasakiman ng biyaya. Napalunok si Untong. Delikado na po ba tayo? Sandaling natahimik ang duwende bago sumagot. Hindi pa, sabi nito. Ngunit papalapit na. Kinagabihan, habang natutulog si Untong,
Sa likod ng kanyang kubo, ang munting halaman ay dahan-dahang lumaki. Mula sa simpleng usbong, unti-unti itong nagkaroon ng 3 maliliit na dahon na may gintong ugat na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. At sa di kalayuan, may 2 aninong nagmamasid mula sa likod ng puno ng niyog. Isa sa kanila ay si Lamberto. Mahina siyang napangiti. May tinatago nga ang batang iyon, bulong niya. Sa tabi niya, ang utusan ni Don Silvestre ay tahimik na tumango. At mukhang malapit na nating malaman kung ano iyon. Sa gabing iyon, habang payapang natutulog si Untong, hindi niya alam na ang simpleng halamang inaalagaan niya ang siyang magiging sentro ng pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Madaling araw nang magising si Untong, may kakaiba siyang naramdaman. Parang may bumigat sa hangin sa paligid ng kanyang kubo. Hindi naman mainit ang anting-anting sa kanyang leeg, ngunit may mahina itong pulso na tila nagpapaalala sa kanya na mag-ingat. Agad niyang naalala ang halaman sa likod. Mabilis siyang bumangon at lumabas. Pagdating niya roon, sandali siyang napatigil. Mas lalo itong lumaki. Ang munting usbong na nakita niya kahapon ay ngayon ay isa ng maliit na halamang halos abot na ang kanyang tuhod. Ang mga dahon nito ay mas malinaw ang gintong ugat at kapag tinamaan ng sikat ng araw ay tila kumikislap. Napasinghap si Untong. Kaibigan, maya-maya ay lumitaw ang duwende sa ibabaw ng isang dahon, tila matagal na itong nagmamasid. Mabilis ang paglago, sabi nito. Ibig sabihin, wasto ang pag-aalaga mo. Dahan-dahang lumapit si Untong at maingat na hinaplos ang isang dahon. Mainit-init ito sa kanyang palad. Hindi po ba ito mapapansin ng iba? Nag-aalalang tanong niya. Bahagyang sumeryoso ang duwende. Diyan tayo dapat mag-ingat. Parang may biglang bumigat sa dibdib ng bata. At may isa pa, dagdag ng duwende. Napatingin si Untong. Simula ngayon, sabi nito, huwag mong iiwan ang kubo ng matagal. Napakunot ang noo ng bata. Bakit po? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip ay lumutang ito pataas at tumingin sa malayo, sa direksyon ng niyugan. Dahil nararamdaman kong papalapit na ang tunay na galaw nila. Hindi pa man natatapos umaga. May dumating na balita sa baryo. Habang nasa poso si Untong upang mag-igib ng tubig, narinig niya ang usapan ng ilang matatanda. May mga taong paikot-ikot daw kagabi sa may baybayin. Sabi nila, tauhan daw ni Don Silvestre. May hinahanap yata. Unti-unting nanlamig ang batok ni Untong. Hindi siya lumingon. Hindi siya nagsalita. Tahimik niyang tinapos ang pag-iigib at agad umuwi. Pagdating niya sa kubo, agad siyang sinalubong ng duwende. May narinig ka, sabi nito. Hindi iyon tanong. Tumango si Untong. Hinahanap na po talaga nila, ano? Tahimik ang duwende sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay tumingin ito ng diretso sa kanya. Untong, sabi nito, mas mababa ang tinig kaysa dati. Handa ka na bang ipaglaban ng biyayang inalagaan mo? Napalunok ang bata. Hindi niya ginusto ang gulo. Hindi niya hiniling ang ganitong pagsubok. Ngunit naalala niya ang mga taon ng gutom. Ang hirap. Ang mga gabing mag-isa siya. Dahan-dahan siyang tumango. Opo. Sa unang pagkakataon. May kakaibang tapang na umusbong sa kanyang mga mata. Bahagyang ngumiti ang duwende. Kung ganon, sabi nito, panahon na para matuto ka ng unang lihim ng mga bantay lupa. Biglang uminit ang anting-anting sa leeg ni Untong. At sa hangin sa paligid nila, may banayad na liwanag na nagsimulang umikot. Hindi gumalaw si Untong. Ramdam niya ang unti-unting pag-init ng anting-anting sa kanyang dibdib, kasabay ng marahang pag-ikot ng liwanag sa paligid nila. Hindi ito nakakasilaw,
kundi parang tahimik na kapangyarihang naghihintay lamang na maunawaan. "Makinig kang mabuti," sabi ng duwende. Mas seryoso ang tinig kaysa dati. Ang unang lihim ng mga bantay lupa ay hindi lakas, kundi pakiramdam. Napakunot ang noo ni Untong. "Pakiramdam po?" Tumango ang duwende. Ang tunay na bantay ay marunong makaramdam ng panganib bago pa ito dumating. At dahil suot mo ang anting-anting, maaari kitang turuan. Bahagyang kinabahan ng bata ngunit tumuwid siya ng tayo. "Ano po ang gagawin ko?" Lumutang ang duwende sa harap niya. "Ipikit mo ang iyong mga mata." Sumunod si Untong. Tahimik ang paligid. Tanging ang huni ng hangin sa mga dahon ng niyog ang maririnig. "Huminga ka ng malalim," utos ng duwende. "At ituon mo ang isip mo sa tibok ng anting-anting." Ginawa iyon ni Untong. Sa una, ang naririnig lamang niya ay ang sarili niya paghinga. Ngunit makalipas ang ilang sandali, may napansin siya. Isang mahinang pulso. Hindi mula sa kanyang puso, kundi mula sa anting-anting. "May nararamdaman ka na ba?" tanong ng duwende. "Opo," bulong ni Untong. "Parang may tumitibok." "Magaling," sabi ng duwende. "Ngayon palawakin mo ang pakiramdam mo. Huwag lang sa loob ng kubo, kundi sa labas." Mas lalong nagtuon si Untong. Unti-unti, may ibang pakiramdam na sumingit sa kanyang kamalayan. Parang may gumagalaw sa malayo. Bigla siyang napadilat. May tao po sa may likod ng niyog. Mabilis na napangiti ang duwende. Natuto ka agad. Nanlaki ang mga mata ni Untong. "Talaga pong may tao?" Tumango ang duwende, ngunit naging seryoso ang mukha nito. Isa lamang, at nagmamasid. Mabilis na lumapit si Untong sa siwang ng kubo at sumilip. Sa malayo, sa likod ng puno ng niyog, may aninong bahagyang gumalaw bago tuluyang nagkubli. Nanlamig ang batok ng bata. "Tama kayo." Lumapit ang duwende sa kanyang balikat. "Simula pa lang iyan," sabi nito. Habang lumalago ang halaman, mas lalo silang lalapit. Napalunok si Untong. "Kaibigan, kakayanin ko po ba ito?" Tahimik siyang tiningnan ng duwende. Pagkatapos ay marahang tumango. "Hindi kita pinili dahil malakas ka," sabi nito. "Pinili kita dahil mabuti ka. At ang kabutihan, kapag sinamahan ng tapang, ay mas makapangyarihan kaysa kasakiman." Unti-unting tumibay ang dibdib ni Untong. Sa unang pagkakataon, hindi na lang siya natatakot. Handa na rin siyang matuto. Ngunit sa di kalayuan, sa lilim ng mga niyog, si Lamberto ay tahimik na nakamasid. At sa kanyang likuran, may dala na siyang 3 tauhan. Hindi pa tuluyang sumasapit ang tanghali nang maramdaman muli ni Untong ang kakaibang pulso ng anting-anting sa kanyang dibdib. Mas malakas kaysa dati, mas babala. Napatigil siya sa pagdidilig ng mahiwagang halaman sa likod ng kubo. Dahan-dahan siyang tumayo at ipinikit ang mga mata, gaya ng itinuro ng duwende. Huminga siya ng malalim, nakinig, at doon niya naramdaman may mga yabag. Hindi isa, hindi dalawa, marami. Bigla siyang napadilat. "Kaibigan," mahina niyang tawag. Mabilis na lumitaw ang duwende sa tabi ng halaman, seryoso ang mukha. "Dumating na sila," sabi nito. Nanlamig ang mga palad ni Untong. Mula sa harapan ng kubo, may narinig silang mga paang lumalakad sa tuyong dahon. Hindi na nagkubli, hindi na palihim, sadyang papalapit. Dahan-dahang lumibot si Untong papunta sa harap ng kubo. At doon niya sila nakita, si Lamberto. Kasama ang 3 matitipunong lalaki. Nakatayo sila ilang hakbang mula sa kanyang pintuan, parang matagal nang nagdesisyon. Mahigpit na napalunok si Untong. Ngunit hindi siya umatras.
Humakbang pasulong si Lamberto, may malamig na ngiti. "Magandang araw, Untong." Tahimik ang bata. "Ano po ang kailangan ninyo?" Maingat niyang tanong. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Lamberto. "Alam naming may tinatago ka," diretsong sabi nito. "At mas mabuting ibigay mo na ng maayos." Kumirot ang dibdib ni Untong. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang bahagyang lumiwanag ang duwende. Handa. "Wala po akong tinatago," matatag na sagot ng bata. Sandaling tumahimik ang grupo. Pagkatapos ay bahagyang natawa si Lamberto. Isang tuyong tawa. "Bata ka pa," sabi nito. "Huwag mo kaming subukan." Humakbang pasulong ang isa sa mga tauhan. Sa sandaling iyon, biglang uminit ng husto ang anting-anting sa dibdib ni Untong. Napasinghap siya at kusa niyang naalala ang itinuro ng duwende. Huminga, makiramdam, tumayo ng matatag. Dahan-dahan niyang hinawakan ang anting-anting. At sa unang pagkakataon, may banayad na liwanag na kumalat mula sa kanyang katawan. Napahinto ang lalaking papalapit. Nagkatinginan ang mga tauhan. Maging si Lamberto ay bahagyang napakunot ang noo. Sa likod ni Untong, marahang nagsalita ang duwende. Tanging siya lamang ang nakarinig. "Huwag kang matakot." Huminga ng malalim si Untong. At sa kabila ng kaba, hindi siya umatras. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng kanyang kubo at ng halamang kanyang inaalagaan. Sa unang pagkakataon, ang batang ulila ay handa nang ipaglaban ang biyayang ipinagkatiwala sa kanya. Ngunit sa mga mata ni Lamberto, mas lalo lamang nagliyab ang interes. Kung ganon, malamig nitong sabi, "Mas lalo ka naming hindi bibitawan." Nanatiling tahimik ang paligid. Tanging ang mahinang pagaspas ng dahon ng niyog ang maririnig habang magkakaharap si Untong at ang grupo ni Lamberto. Ang hangin ay tila bumigat, puno ng tensyon na handang sumabog anumang sandali. Mahigpit na hawak ni Untong ang anting-anting. Ramdam niya ang init nito, hindi nakakapaso, kundi parang nagbibigay ng lakas na hindi niya maipaliwanag. Humakbang pasulong si Lamberto. "Huling beses na kitang tatanungin," sabi nito sa malamig na tinig. "Nasaan ang bote?" Hindi kumurap si Untong. "Wala po sa akin," matatag niyang sagot. Saglit na natahimik ang lalaki. Pagkatapos ay bahagya itong ngumisi. "Kung ganon," sabi nito, "kailangan na naming maghanap." Ikinumpas ni Lamberto ang kamay. Biglang umabante ang dalawang tauhan nito. Nanlamig ang sikmura ni Untong. Ngunit naalala niya ang turo ng duwende. Huminga, makiramdam, tumayo ng matatag. Sa sandaling papalapit ang mga lalaki, biglang uminit ng husto ang anting-anting. At mula sa dibdib ni Untong, muling kumalat ang banayad na liwanag. Napahinto ang unang lalaki. "Boss!" bulong nito, kinakabahan. Ngunit hindi nagpatinag si Lamberto. "Lumapit ka," utos nito. Nag-ipon ng lakas ng loob ang tauhan at muling humakbang pasulong. Sa mismong sandaling aabutin na sana niya si Untong, parang may hindi nakikitang pader na bumangga sa kanya. Napaatras ang lalaki, muntik pang matumba. Nagkagulo ang grupo. "Ano yon?" Nanlaki ang mga mata ni Untong. Hindi niya inaasahan ang lakas ng anting-anting. Sa likod niya, tahimik na nakalutang ang duwende, nakamasid lamang. "Babala pa lang iyan," mahina nitong bulong sa bata. Samantala, unti-unting nag-iba ang ekspresyon ni Lamberto. Mula sa pagdududa, naging kasakiman. "Kung ganon," mabagal nitong sabi, "mas mahalaga pala ang tinatago mo." Dahan-dahan itong umurong ng isang hakbang. Hindi dahil natatakot, kundi dahil nag-iisip. "Uuwi muna kami," sabi nito sa kanyang mga tauhan.
Nagulat ang mga lalaki. "Boss, umalis na tayo." Ulit ni Lamberto, mas marin. Bago tuluyang tumalikod, muli nitong tiningnan si Untong. Diretso. Matalim. Hindi pa ito tapos. Bata. Pagkatapos noon, dahan-dahan silang naglakad palayo sa kubo. Matagal na nakatayo si Untong, hindi pa rin bumabagal ang tibok ng puso. Hanggang sa mawala sa paningin ng grupo, unti-unti siyang napaupo sa lupa. Hingal. Pagod. Ngunit buo. Lumapit ang duwende sa kanyang balikat. "Magaling," sabi nito. "Nakayanan mo ang unang pagharap." Napatingala si Untong. "Pero babalik po sila, ano?" Tahimik na tumango ang duwende. "Oo," sabi nito. "At sa susunod, hindi na sila basta susubok lang." Mabigat ang katahimikan na sumunod. Sa malayo, habang papalayo si Lamberto at ang kanyang mga tauhan, may malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Sabihin mo kay Don Silvestre," bulong niya sa kasama, "na kumpirmado na." Humigpit ang hawak niya sa kanyang sombrero. May tunay ngang kapangyarihan ang batang iyon. Tahimik ang gabi sa kubo ni Untong, ngunit hindi payapa ang kanyang isipan. Nakaupo siya sa labas, nakatanaw sa maliit na halamang patuloy na lumalaki sa likod ng kanyang bahay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mas malinaw ang gintong ugat sa mga dahon nito, tila humihinga, tila buhay na higit pa sa karaniwang halaman. Sa tabi niya, nakalutang ang duwende. "Hindi na sila basta titigil," mahina nitong sabi. Hindi na nagulat si Untong. Alam na niya iyon sa sarili. "Kaibigan," tanong niya, "hanggang kailan po natin ito mababantayan?" Sandaling natahimik ang duwende bago sumagot. "Hanggang matuto kang tumayo nang hindi ako palaging nasa tabi mo." Napayuko si Untong. May kaunting kaba siyang naramdaman sa sagot na iyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may narinig silang mahinang pag-ubo mula sa may bakuran. Pareho silang napalingon. May matandang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Hawak ang tungkod at bahagyang nakayuko ang likod. Nagulat si Untong. "Lolo Tasio?" Kilala niya ang matanda. Isa itong tahimik na ermitanyo na nakatira sa gilid ng baryo. Bihira itong makihalubilo sa mga tao. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang mga mata nito ay matalim kahit may edad na. "Iho," sabi ni Lolo Tasio, "maaari ba kitang makausap?" Nagkatinginan sandali si Untong at ang duwende. Bahagyang umiling ang maliit na nilalang, babala, ngunit hindi pagbabawal. "Opo, Lolo," sagot ni Untong. Lumapit pa ang matanda hanggang makita niya ang halaman sa likod ng kubo. At doon, biglang nagbago ang kanyang mukha. Mula sa pagiging payapa, naging mabigat. "Akala ko, tama ang kutob ko," bulong nito. Nanlaki ang mga mata ni Untong. "Bakit po, Lolo?" Huminga ng malalim ang matanda bago tumingin diretso sa kanya. "Iho," sabi niya, "ang halamang iyan ay hindi basta biyaya lamang." Nanlamig ang batok ni Untong. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Lumapit pa si Lolo Tasio at marahang tiningnan ang mga dahon na may gintong ugat. "Matagal na akong nabubuhay sa baryong ito," sabi niya, "at minsan na akong nakakita ng ganyang halaman noong bata pa ako." Tahimik ang paligid. Maging ang duwende ay naging seryoso. "Ano po ang nangyari noon?" Mahinang tanong ni Untong. Dahan-dahang napabuntong hininga ang matanda. "Yumaman ng nakapagtanim," sabi niya. Pero hindi niya agad tinapos. Lalong kumabog ang dibdib ni Untong. "Pero ano po?" Dahan-dahang tumingin si Lolo Tasio sa malayo, sa direksyon ng malaking bahay ni Don Silvestre. Attract din nito ang pinakamadilim na kasakiman ng tao. Nanahimik si Untong. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang dibdib.
Muling nagsalita ang matanda, mas mahina ang tinig. "Mag-ingat ka, iho," babala niya, "dahil kapag tuluyang namunga ang halamang iyan." Saglit siyang tumigil. Ang kanyang mga mata ay naging mabigat. Hindi lang pera ang gugustuhin ng mga taong sakim. Pagkatapos noon, dahan-dahang tumalikod si Lolo Tasio at naglakad palayo sa dilim. Matagal na nakatayo si Untong, hindi makapagsalita. Sa tabi niya, ang duwende ay tahimik, seryoso. Dahil alam nito na nagsisimula ng lumalim ang laro. Hindi agad nakatulog si Untong ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip niya ang babala ni Lolo Tasio. Habang nakahiga sa kanyang banig, ramdam niya ang mahinang init ng anting-anting sa kanyang dibdib. Tila nagpapaalala na hindi na simpleng biyaya ang hawak niya. Sa labas ng kubo, marahang sumasayaw sa hangin ang mahiwagang halaman. Tahimik, ngunit buhay. "Kaibigan," mahina niyang tawag. Mula sa madilim na sulok ng kubo, unti-unting lumitaw ang duwende. Hindi ito nakangiti tulad ng dati. "Ano ang iniisip mo?" tanong nito. Umupo si Untong at tumingin sa halaman sa labas. "Totoo po ba ang sinabi ni Lolo Tasio?" mahina niyang tanong. "May kapalit po ba ang halamang ito?" Sandaling natahimik ang duwende. Pagkatapos ay lumutang ito papalapit sa bintana at minasdan ng halaman. "Hindi kapalit," sagot nito sa huli. "Ngunit may responsibilidad." Napakunot ang noo ni Untong. "Ipaliwanag niyo po." Huminga ng malalim ang duwende, tila nagdedesisyon kung gaano karami ang sasabihin. "Ang halamang itinanim mo," mabagal nitong sabi, "ay tinatawag ng aming lahi na gintong ugat." Nanlaki ang mga mata ni Untong. Iyan ay bihirang-bihira tumubo sa mundo ng tao. Kapag ito ay ganap na lumaki, kaya nitong magbigay ng biyaya, hindi lamang pera, kundi oportunidad at pag-unlad. Bahagyang lumiwanag ang pag-asa sa mukha ng bata. Ngunit agad itong napawi nang magpatuloy ang duwende. "Ngunit," sabi nito, nanikip ang dibdib ni Untong. Habang lumalakas ang biyaya, mas lumalakas din ang paghila nito sa kasakiman ng tao. Tahimik ang kubo. Naalala ni Untong ang mga mata ni Lamberto, ang ngiti ni Don Silvestre, ang babala ng matanda. "Kaibigan," mahina niyang sabi, "ano po ang mangyayari kapag nalaman nila ang tungkol dito?" Diretsong tumingin sa kanya ang duwende. "Susubukan nila itong agawin." Napahigpit ang hawak ni Untong sa kanyang tuhod. "At kapag napunta ito sa maling kamay," dagdag ng duwende, "ang biyaya ay maaaring maging sumpa." Nanlamig ang bata. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang niya iniisip ang sarili. Iniisip na rin niya ang maaaring mangyari sa buong baryo. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Untong. Mas matatag na ang kanyang mukha ngayon. "Kung ganon," sabi niya, "hindi ko po ito pababayaan." Bahagyang ngumiti ang duwende, isang ngiting may halong paghanga. "Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili." Ngunit sa di kalayuan, sa loob ng malaking bahay ni Don Silvestre, nakatayo si Lamberto sa harap ng mesa. "Nakita na namin ang halaman," ulat niya. Dahan-dahang tumayo ang matandang Don. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa kasakiman. "Sigurado ka?" "Opo." Isang mabagal na ngiti ang sumilay sa labi ng Don. "Kung ganon," sabi nito, "hindi na natin kailangang maghintay pa." Lumapit ito sa bintana at tumingin sa direksyon ng kubo ni Untong. "Maghanda kayo," utos niya. "Sa susunod na gabi, kukunin na natin ang nararapat sa atin." Samantala sa likod ng kubo ni Untong, ang gintong ugat ay bahagyang kumislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. At sa pinakaugat nito, may munting ginintuang usbong na nagsisimula ng mabuo. Mabigat ang hangin nang sumapit ang gabi. Hindi maipaliwanag ni Untong,
Ngunit mula pa lamang paglubog ng araw ay ramdam na niya ang kakaibang paninikip sa dibdib. Ang anting-anting sa kanyang leeg ay hindi na lamang umiinit paminsan-minsan. Ito ay tuloy-tuloy ng may pulso, parang naghahanda. Sa likod ng kubo, tahimik na nakatayo ang gintong ugat. Ngunit ang mga dahon nito ay bahagyang nanginginig kahit walang hangin. Lumabas si Untong at tumingin sa paligid. "Kaibigan," mahina niyang tawag. Agad lumitaw ang duwende, seryoso ang muka. "Ngayong gabi," sabi nito, "darating sila." Hindi na nagulat si Untong. Sa halip, huminga siya ng malalim at tumango. "Ano po ang dapat kong gawin?" Lumapit ang duwende at itinuro ang halaman. "Manatili ka sa loob ng bakuran. Hanggat buo ang loob mo, tutulungan ka ng anting-anting." Mahigpit na hinawakan ni Untong ang kwintas. Tahimik ang paligid. Hanggang sa may narinig silang yabag. Hindi patago. Hindi na nagkukubli. Marami. Mula sa dilim ng niyugan, unti-unting lumitaw ang mga anino ng mga lalaking may dalang ilawan. Sa unahan, si Lamberto. At sa likuran niya, ang mismong si Don Silvestre, nakasuot ng mamahaling barong at may malamig na ngiti. Nanikip ang dibdib ni Untong. "Bata," tawag ng Don. Malamig ang tinig. "Matagal na kitang gusto makausap." Hindi umatras si Untong. "Ano po ang kailangan ninyo?" Bahagyang ngumiti ang matanda. "Simple lang," sabi nito. "Ibigay mo sa amin ang halaman at tutulong kitang yumaman ng higit pa sa iniisip mo." Tahimik ang bata. Naalala niya ang gutom, ang hirap, ang mga gabing mag-isa siya. Isang sandali, parang muntik siyang matukso. Ngunit hinigpitan niya ang hawak sa anting-anting. Umiling siya. "Hindi po." Nawala ang ngiti ni Don Silvestre. Lumamig ang kanyang muka. "Sayang," sabi nito. Ikinumpas niya ang kamay. "Kunin ninyo." Biglang umabante ang mga tauhan. Sa sandaling iyon, nagliyab sa init ang anting-anting ni Untong. Napapikit siya. At mula sa kanyang katawan, isang mas maliwanag na liwanag ang sumabog palabas. Napahinto ang mga lalaki. May ilan pang napaatras. Mula sa likod ng bata, lumakas ang kislap ng gintong ugat. Ang mga dahon nito ay kumalansing at sa unang pagkakataon, may banayad na gintong liwanag na kumalat sa buong bakuran. Nanlaki ang mga mata ni Lamberto. "Boss, hindi na ito normal." Ngunit hindi umatras si Don Silvestre. Sa halip, mas lalo siyang ngumiti. "Mas lalo ko itong gusto," malamig niyang sabi. Sa gitna ng bakuran, nakatayo si Untong, kinakabahan, ngunit hindi umaatras. Sa tabi niya, ang duwende ay nagliwanag ng mas malinaw kaysa dati. "Ngayon, Untong," sabi nito, "ipakita mo kung gaano kalinis ang puso mo." Mahigpit na huminga ang bata at humakbang siya pasulong. Humakbang pasulong si Untong. Sa kabila ng kaba na kumakabog sa kanyang dibdib, pinili niyang tumayo ng matatag sa harap ng mga lalaking gustong umangkin sa hindi kanila. Ang liwanag mula sa anting-anting ay patuloy na kumakalat sa kanyang katawan, habang ang gintong ugat sa likod niya ay kumikislap na tila tumutugon sa kanyang paninindigan. Tahimik ang buong bakuran. Maging ang mga tauhan ni Don Silvestre ay nag-aalangan. "Bata," malamig na sabi ng Don, "huwag mong sayangin ang pagkakataon. Isang salita mo lang at magbabago ang buhay mo." Sandaling napapikit si Untong. Naalala niya ang mga gabing gutom, ang mga araw na mag-isa, ang pangarap na magkaroon ng maayos na buhay. Ngunit kasunod noon ay ang mukha ng kanyang ama. Ang mga aral nito,
ang kabutihang pinanghawakan niya kahit mahirap ang buhay. Dahan-dahan siyang dumilat. Mas malinaw na ang kanyang tinig ngayon. Hindi ko po kailangan ng yaman na galing sa mali. Nanigas ang mukha ni Don Silvestre. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ng husto ang gintong ugat. Ang mga dahon nito ay kumislap na parang ginto sa ilalim ng araw kahit gabi pa. Mula sa halaman, may banayad na hangin na kumalat sa bakuran. Napaatras ang ilang tauhan. Maging si Lamberto ay napakunot ang noo. Lumapit ang duwende sa tabi ni Untong, mas maliwanag kaysa dati. At dahil pinili mo ang tama, malakas ngunit malinaw nitong sabi, panahon na upang ibigay ang biyayang nararapat sa iyo. Biglang kumislap ang pinakaugat ng halaman. At mula roon, may 3 maliliit na bungang kulay ginto ang dahan-dahang lumitaw. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Maging si Don Silvestre ay napahakbang pasulong. "Kunin ninyo!" sigaw niya. Ngunit bago pa makalapit ang mga tauhan, isang malakas na bugso ng liwanag ang kumalat mula sa halaman. Napaatras silang lahat, tila tinaboy ng hindi nakikitang puwersa. Tahimik na tumigil ang hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang liwanag ay humupa. Lumapit ang duwende kay Untong. Ang bunga ng gintong ugat, sabi nito, ay para lamang sa pusong hindi sakim. Iyan ay hindi nauubos na biyaya, ngunit sa kamay lamang ng karapat-dapat. Maingat na inabot ni Untong ang 3 gintong bunga. Sa sandaling nahawakan niya ang mga ito, ang anting-anting sa kanyang leeg ay naging payapa. Unti-unting umurong si Don Silvestre. Galit na galit ang muka. Hindi pa ito tapos, malamig niyang sabi. Ngunit bago pa siya makagawa ng hakbang, biglang humangin ng malakas sa bakuran. Ang mga ilawan ay nanginig. At tila may hindi nakikitang puwersang nagtulak sa grupo palabas ng bakuran. Napilitan silang umatras. Isa-isa silang naglakad palayo sa dilim. Kasama si Lamberto. Kasama ang galit na Don Silvestre. Hanggang sa tuluyan silang mawala. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang katahimikan. Napaupo si Untong sa lupa, pagod ngunit magaan ang pakiramdam. Lumapit ang duwende at marahang ngumiti. "Napatunayan mo na," sabi nito, "na ang tunay na yaman ay hindi sinusukat sa dami ng ginto, kundi sa tibay ng puso." Napangiti si Untong. Isang ngiting matagal nang hindi lumitaw sa kanyang muka. Sa mga sumunod na buwan, dahan-dahang nagbago ang kanyang buhay. Hindi siya naging sakim. Ginamit niya ang biyaya upang ayusin ang kanyang kubo, tumulong sa mga kapitbahay at magtanim ng mas marami pang pananim sa kanilang lupa. At sa bawat pagtulong niya, mas lalo pang umusbong ang biyaya ng gintong ugat. Sa baryo ng Quezon, matagal na naaalala ang kwento ng batang ulila na nakapulot ng mahiwagang bote. Hindi dahil siya ang yumaman, kundi dahil pinili niyang manatiling mabuti kahit may pagkakataong maging sakim. At sa tahimik na gabi, kung minsan, may maliit na liwanag na nakikitang lumulutang malapit sa kubo ni Untong. Tahimik na nagbabantay, tahimik na nagpapasalamat. Wakas.